Pagkatapos ng libu-libong taon ng panonood ng mga walang silbing tao na gumagawa sa sarili nilang mga kalunos-lunos na pagkakamali, nagpa siya ang mga Diyos na hindi na nila hahayaang gumawa pa ng pagkakamali muli ang mga tao. Kailangan nilang piliin na payagan ang sangkatauhan na magpatuloy na mabuhay ng isa pang libong taon, or ipadala sila sa Shadow Realm magpakailanman. Ang pagtaas ng polusyon, ang pagkalipol ng mga nilalang, at ang nasasawi na kagubatan ay nangangahulugan na ang sangkatauhan mismo ay isang pagkakamali, at kahit isang mabilis na pag-save ay hindi makapagliligtas sa mundo mula sa kanila. Nagpa siya sina Aphrodite, Shiva, at ang iba pa sa kanila na wakasan ang kanilang pag-iral. Ngunit bago ginawa ni Zeus ang panghuling tawag, isang Valkyrie, si Brunhilde ay gumambala at pinahinto ang konseho. Siya ay tumutol sa mga desisyon ng mga Diyos at Diyosa. Tinawag siyang kalahating Diyos at sinabihang ipaubaya ang mga bagay sa mahahalagang Diyos. Inamin ni Brunhilde na ang mga aksyon ng mga tao ay kasuklam-suklam, kaya ang simpleng pag-aalis sa kanila ay magiging napakadali. Iminungkahi niya ang isang pagsubok sa pamamagitan ng pagpapakita ng kapangyarihan, at awa ng Diyos sa pamamagitan ng isang tournament arc, at iyon ay sa pamamagitan ng Ragnarok, ang huling labanan sa pagitan ng tao at ng Diyos, na karaniwang parang isang Street Fighter tournament. Tinukoy niya ang ultra-espesyal na clause ng Artikulo 6 talata 15 ng Konstitusyon ng Valhalla. Ang Ragnarok ay isang paligsahan ng one-on-one na laban sa pagitan ng 13 tao at 13 Diyos. Ang panig na makakasigurado ng 7 sunod-sunod na panalo ang siyang mananalo. Sa sandaling matalo ang sangkatauhan ng 7 beses, ang pagkawasak nito ay hindi maiiwasan, at kung ang sangkatauhan ay manalo, sila ay pahihintulutang umiral sa loob ng 1,000 taon. Ngunit ang batas na ito ay hindi kailanman inilapat noon, dahil ang posibilidad na matalo ng isang tao ang isang Diyos ay 0. Maliwanag, hindi pa nila nilalaro ang God of War 3. Tinawag nila siyang walang muwang dahil nagmumungkahi pa siya ng ganoong bagay dahil selyado na ang kapalaran ng mga tao, ngunit naisip ni Brunhilde na iyon ang paraan nila para maiwasan ang away at direktang humarap sa mga tao. Ang maliit na batang babae na kasama ni Brunhilde ay natakot para sa kanilang mga buhay dahil tinawag niya lamang sila, at karaniwang, sila ay magtatapos bilang inihaw na Valkyries sa dulo. Ang kanyang pangalan ay Golsa, at siya ay kapwa Valkyrie, ngunit sa kanilang pagtataka, nagsimulang tumawa ang mga Diyos. Si Brunhilde ay lubos na nagtitiwala na ang mga Diyos ay higit na maikli ang pasensya kaysa sa mga tao. Tumawa si Zeus at nagpapasalamat kay Brunhilde para sa kanyang mahusay na paraan tungkol sa Ragnarok. Tinanong niya ang mga Diyos kung gusto nilang makita ang kanilang labis na kabangisan laban sa mga tao. Idineklara niya ang kanyang final na desisyon sa pamamagitan ng paghampas ng gavel sa mesa. Ang mga Diyos at Diyosa ay umungal at nagsaya sa desisyong ito, at binigyan ni Zeus si Brunhilde ng responsibilidad na piliin ang mga tao na kumakatawan sa sangkatauhan. Naniniwala siya na gusto niyang tulungan ang sangkatauhan pagkatapos ng lahat. Siya ay isang kalahating Diyos, kalahating tao na naging isang tao. Ito ang kalunos-lunos na kapalaran ng Valkyries. Yumuko si Brunhilde at nangakong hahanapin ang 13 pinakamakapangyarihang tao mula sa 7 milyong taon ng kasaysayan ng sangkatauhan, at pagkatapos ay umalis sa hall ng konseho. Sa Valhalla Arena, si Herman, ang Watchman of the Apocalypse, ay nasa sabik na hipa ng Gigalhorn upang ipahayag ang simula ng huling labanan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Ang mga alituntunin ay simple, ang tagumpay ay matutukoy kung ang isang tao o isang Diyos ay nasawi. Sa madaling salita, mas insecure ang tagumpay kung maalis ang mga ito sa labanan. Inanunsyo ni Herman ang mga maglalaban sa unang laban. Mula sa panig ng mga tao, ito ay walang iba kundi ang taong nag-imbento ng logo ng Apple, si Adan. Bumangon siya mula sa lupa, natagpo ang may pagmamalaki na nakaupo sa isang bato na diretso patungo sa arena. Huminto siya sa taas sa langit, at tumalon pababa ng walang anumang pahiwatig ng pinsala. Nakuha ng taong ito ang ultimate risk dahil siya ang nakatakdang maghari sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat nilalang na gumagalaw sa lupa. Lahat ng nilalang ay tumakbo papunta kay Adan. Siya ay pinagpala at ipinanganak ng Diyos, ngunit ngayon ay naghimagsik siya laban sa kanila. Hindi makapaniwala ang mga manonood sa kanilang mga mata, ito talaga ay si Adan, ang tunay na diwa ng tao at ang ama ng buong sangkatauhan. Naniniwala siya na siya ang mananalo. Si Adan ay kinasuhan ng orihinal na kasalanan, kaya hinamak niya ang mga Diyos ng higit sa sinuman.
Sa isang mapaghiganti na nanlilisik na mga mata ni Adan, kinuyam niya ang mansanas sa kanyang kamay, kumagat, at iniluwa ito ng may pang-aalipuste. Tumayo si Brohilda at pinagmamasdan siya ng may pag-asa. Ang mga Diyos ay tiwala sa kanilang mga kakayahan at determinadong manalo laban sa mga tao. Ang Diyos na lalaban sa bituin ng sangkatauhan ay ang pinakadakila sa mga Diyos ng India, ngunit tila may mga pagbabago sa mga Diyos dahil hindi siya nagpakita. Dahil biglang nakatanggap ng mensahe si Herman na nagbago na ang kalaban. Nagsimulang tumugtog ang musika sa arena, at lahat ay natulala sa kantang salamin-salamin na kanilang pinapatugtog. Maging ang kompositor ng pyesa, maging si Mozart mismo, ay nagulat sa kagandahan ng rendisyon nito, na hindi pa niya narinig na tumugtog ito ng napakaganda noon. Nagpakita si Hermes na may dalang violin, at ikinagulat ng lahat dahil wala ang kanyang pangalan sa listahan ng mga manlalaban. Nagsimulang mabalisa si Brohilda dahil isa lang ang ibig sabihin nito. Si Adan ay lalaban sa pinakamalakas na Diyos, at ito ay walang iba kundi si Chairman Netero, ang ibig kong sabihin ay si Zeus. Ang mga Diyos at mga tao sa madla ay nagulat, bagaman hindi alam ng mga tao kung sino ang matanda. Pagkatapos ay hiniling ni Zeus kay Hermes na tumugtog ng isa pang himig, at pagkaraan ng 10,000 taon, ipinahayag niya ang pagpasok ni Zeus. Si Zeus ay nagsagawa ng dagdag na milya upang bigyan ang kanyang sarili ng isang bunny opening theme song. Nang magpakita ang 10 pang violin, bumuo sila ng magandang circle at nagsimulang tumugtog ng bunny playlist ni Zeus sa larangan ng digmaan. Ang kantang ito ay naglagay kay Zeus sa tamang kalagayan, at nagsimula siyang sumayaw. Kung si Adan ay tinawag na ama ng sangkatauhan, kung gayon si Zeus ang ama ng mga Diyos. Ang mga manunood ay nagsimulang magsabi ng Godfather of the Cosmos. Nang nagagalak sa musika, pinatugtog ni Hermes ang kanta habang si Zeus ay nagpakita ng kanyang sarili. Ang kakaibang pagganap ay nagpagulat kay Brohilda at Golsa. Ipinakilala ni Herman si Zeus, ang Diyos na lumikha ng lahat ng wala saan, at maibabalik niya ang lahat sa wala kung hindi niya ito gusto. Minsan siyang naging sanhi ng labanan upang matukoy ang pinakamakapangyarihang Diyos sa universo, na kilala rin bilang Titanomachy. Ipinagmamalaki din niya ang kahihiyan sa pagpaslang sa kanyang ama na si Kronos. Habang ginagawa niya ang kanyang maliit na pagganap, ang kanyang katawan ay nasupercharged sa mabilis na paraan. Mula sa isang level 1 gun, nag-transform siya sa isang level 100 na mafia boss. Ang mga Diyos ay umungal at nagsaya para kay Zeus habang ang mga tao ay labis na natatakot sa kanya. Makikita mo ang pari na may hawak na krus na nananalanggin. Tinanong ni Golsa kung bakit maagang nagpakita ang final boss sa tournament. Maging si Brohilda ay nataranta at hindi makapaniwala na gustong lumaban ni Zeus sa paligsahan. Sa buong panahon, hindi humanga si Adan sa napakaraming pangyayaring ito. Tumingin siya kay Zeus nang walang interes. Si Brohilda na halatang galit, ay hindi maisip na may nangyaring hindi inaasahang pangyayari. Bago pumasok si Zeus, si Shiva, ang Indian na Diyos, ay malapit nang magpakita para sa pakikipaglaban kay Adan. Ngunit lumapit si Zeus sa likuran niya at pinigilan siya, sinabing turn na niya. Sinabi sa kanya ni Shiva na hintayin ang kanyang turn dahil siya ang huli. Ngunit ang Diyos na si Zeus ay patuloy na umuulit ng isang pangungusap. Nainis si Shiva dahil isang milenyo na niyang hinihintay ang sandaling ito at sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon, ngunit ninakaw lang ng nakakatuwang matandang ito ang kanyang laban. Sinabihan niya si Zeus na umatras at naging hyper, ngunit sa isang haplos lang sa balikat ni Shiva, bumalik na siya sa normal niyang kalagayan. Muling sinabi sa kanya ni Zeus na turn na niya. Dahil alam niyang walang makakapidol kay Zeus, sumunod si Shiva. Hinamon niya si Zeus sa ilang rounds doon pagkatapos. Tahimik lang siyang pinagmamasdan ni Zeus, iniisip na walang siyang laban sa kanya. Kinabahan si Shiva hanggang sa lumayo siya sa kanyang landas at hinayaan siyang lumaban bilang kahalili niya. Ngunit sinabi sa kanya ni Shiva na may utang si Zeus sa kanya. Si Hermes naman ay nadismaya sa kinalabasan at umaasa na maglalaban sila. Pinalakas nito si Zeus, at habang siya ay naglalakad bago pumasok sa arena, pinagmamasdan siya ni Hermes habang siya ay naglalakad at iniisip na siya ang pinakamapilit sa mga Diyos sa cosmos. Ngayon, si Zeus at Adan ay nakatayo sa harap ng isa't isa sa tinatawag ni Herman na ultimate battle. Tinanong ni Zeus si Adan kung sigurado ba siyang ayaw niyang gawin ang bagay kung saan sasanib siya sa Valkyrie, kung wala ito ay matatapos ang labanang ito sa isang iglap, habang humarap siya kay Adan ngunit kalmado pa rin ang tingin ni Adan.
Itinuro ni Adan ang langit at ibinalita ang pagdating ng isang Pegasus. Sa ibabaw ng Pegasus ay nakaupo ang pinakaangkop na Valkyrie para sa ama ng sangkatauhan, tulad ng sinabi ni Brohilda. Ipinagmamalaki ni Brohilda ang kanyang pangalan bilang Regine, ang anak na babae ng mga Diyos. Nakilala siya sa kanyang pares ng salamin at ikapito sa 13 Valkyries. Tumalon si Regine at kuminang sa isang berdeng ilaw, na hinihiling kay Adan na gawin ang bagay na iyon sa kanya. Ito ay mahalaga upang ang kanilang mga puso ay nasa parehong wavelength, at siya ay magiging bahagi niya. Nagdampi ang kanilang mga daliri, at sa sandaling iyon, karaniwang ginagawa nila ang Dragon Ball Z Fusion. Ito ay ang Divine Treasure Forge Bandir, at damang-dama ang pag-usbong ng kapangyarihan. Nag-transform si Regine sa isang makapangyarihang sandata para magamit ni Adan, ang Knuckle Duster. Nagkaroon ng halo-halong reaksyon sa mga manunood habang ang ilan ay nakamasid sa pagkamangha, habang ang iba ay tumatawa sa isang armas lamang. Si Adan naman ay sobrang nagustuhan ito na balak niyang makipagsuntukin gaya ng ibang lalaki. Oras na para magsimula ang labanan. Pinuri ni Zeus ang bagong nakuhang sandata, at nagpasalamat naman si Adan. Tinawag ni Adan si Zeus na Thunders, at nagdulot ito ng ilang negatibong emosyon kay Zeus. Si Zeus ay lalaban ng walang suot sa kamay, at sinabi sa kanya ni Adan na pagsisisihan niya iyon. Nang hindi na ito pinag-iisipan pa, si Zeus ay sumugod kay Adan ng isang malakas na mabilis na suntok, ngunit si Adan, sa loob lamang ng isang millisecond, ay nagawang iwasan ang pag-atake sa pamamagitan ng paggalaw ng kanyang ulo sa gilid. Naghiyawan ang mga anak ni Adan, ngunit si Ares na amang nanonood sa labanan, ay pinagtawanan ng mga tao na walang humpay na nag-cheer sa isang pag-iwas lamang. Sumang-ayon si Hermes sa kanyang kapatid. Sinabi ni Zeus kay Adan na hindi na siya magtitimpi. Sumuntok si Zeus, pero patuloy pa rin ang pag-iwas ni Adan. Pagkatapos ay dumating ang meteor jabs na muling matagumpay na naiwasan. Ang kagandahang loob at katahimikan kung saan siya ay umiiwas sa gayong malalakas na mga suntok ay hindi nagpapatuwa sa mga Diyos. Ang bilis ay tumitindi, ngunit hindi rin sumusuko si Adan. Upang baguhin ito, ginamit ni Zeus ang kanyang Divine Axe na sipa sa pag-atake, ngunit muling tumalon si Adan sa oras upang iligtas ang kanyang sarili. Ang mabilis na kombinasyon ni Zeus ay ganap na naiwasan, ngunit pinuri siya ni Zeus sa kanyang bilis. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na ang pag-iwas ay hindi magpapapanalo sa kanya. Alam ito ni Adan, at nang hindi binigyan ng oras si Zeus para makapag-isip, ginawa niya ang isang mabilis jab. Nagdulot ito ng kaunting sugat kay Zeus. Walang makapaniwala dito, maging si Zeus ay naiwang gulat na gulat. Sinabi sa kanya ni Adan na hindi na siya magpipigil at umatake gamit ang kanyang gomo-gomo na suntok. Sa una, nagawang umiwas ni Zeus, ngunit sa pagkopya ng kanyang mga galaw gamit ang mga meteor jabs, si Zeus ay naiwang walang pagtatanggol at nataman ng mga pag-atake sa mukha. Hindi na kaimik sina Hermes at Ares habang pinapahirapan ng isang lalaki ang kanilang boss. Si Zeus ay dumudugo ng husto, at wala siyang magagawa para pigilan si Adan. Upang tapusin ito, ginamit ni Adan ang Divine Axe technique at nakarating ng matagumpay na sipa. Nagustuhan ni Zeus ang sakit na natamo niya. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang himala, si Adan, na umiiwas sa bawat pag-atake, ay nakakuha ng malinis na tama kay Zeus. Ang sangkatauhan ay nagpalakpakan para kay Adan, at ang isang anak ni Adan ay masaya kasama ang kanyang kapatid na lalaki sa nakakakita sa labanan. Humanga pa nga si Golse sa praktikal na paggamit ni Adan ng pamamaraan ng Diyos. Sinabi ni Brohilda kay Golse na ginawa ng mga Diyos ang mga tao bilang isang kopya ng kanilang sarili, gaya ng nakasaad sa Biblia. Sa madaling salita, ginagamit ni Adan ang kanyang domain expansion at maging ang Sharingan. Kaya, lahat ng mga pamamaraan ng mga Diyos na nakikita ni Adan, ganap niyang makokopya at gagayahin. Sa ganitong paraan, kinuha niya ang pagmamataas ng mga Diyos at ibinalik ito sa kanila. Iyan ang tunay na kapangyarihan ni Adan, ang pangalan nito ay Divine Reflection. Labis na ipinagmamalaki at masaya si Brohilda na may nakapagturo ng leksyon sa mga Diyos. Ang mga mata ni Adan ay kumikinang at nag-iba na ng kulay. Si Zeus ay humanga sa gayong lakas at bilis, hindi siya nagkaroon ng ganitong kasiyahan sa madaming libong taon. Ito ay isang bagong uri ng pakiramdam para sa kanya, at ang sakit ay maganda. Ngunit sumusobra na nito, at hindi niya nagustuhan kung paano dinadala ng isang Diyos ang isang napakalaking pagpapahirap sa isang tao lamang.
Kaya, nagsimula siyang gumawa ng isang sayaw na may kakaibang footwork. Sinimulan niyang paikutan si Adan ng mabilis, habang nakatayo lang si Adan sa gitna na parang isang tulalang lalaki. Siya ay tila hindi kahit kaunti kinakabahan bilang kanyang divine reflection ay naka-activate. Muling sinipa ni Zeus si Adan, pero naiwasan niya ito nang hindi tumatalon sa pagkakataong ito. Si Adan ay yumuko ng paatras, at lahat ay nagulat sa kanyang flexibility, kahit si Zeus ay hindi makapaniwala. Kinopya ni Adan ang parehong Fortnite type na beat dance na ginawa ni Zeus at naghatid ng napakalakas na sipa, pinalipad nito si Zeus pabalik sa Mount Olympus. Hindi ka panipaniwala, natama ng makapangyarihang pag-atake si Zeus at nawalan ng malay. Ang sangkatauhan ay umungal sa mahimalang tagumpay ni Adan. Inanunsyo ni Herman ang tagumpay na naitala ni Adan, at ang mga Diyos ay lubos na nabigla, lalo na si Ares, mula noong ginawa ito ni Kratos sa kanyang boss ilang libong taon na ang nakakaraan. Sapat na binuksan ni Zeus ang kanyang mga mata upang makita ang kanyang refleksyon sa hugis ni Adan. Nilalabanan niya ang salamin ng kanyang sarili. Bumangon si Zeus, at sinabi sa kanya ni Adan na ayaw niyang gawin iyon, ngunit ito ay isang kompetisyon, at bilang isang mapanirang termino, tinawag niya si Zeus na isang thunder. Kinailangan ni Brohilde na itago ang kanyang pagtawa, at ang iba sa karamihan ay nagulat sa insulto. Bumangon si Zeus, at tumaas ang pagkagalit niya. Siya ay nagsimulang lumaki muli, at sinabi niya kay Adan na siya ay napakasaya na hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Doble ang laki ng muscles niya, parang na-photoshop ang mukha niya dito, kahit si Golsa ay natakot sa nakita dahil hindi tumutugma ang reaksyon niya sa sinabi niya. Tahimik lang na pinapanood ni Brohilde ang nangyayari. Huminga si Zeus sa kanyang kamay, at nagsimula itong umilo. Hinamon niya si Adan kung kaya niyang gayahin ang hakbang. Ngayon ay nabigla si Ares nang makitang ginagamit ng kanyang ama ang pamamaraan laban sa isang tao. Noong unang panahon, sa huling labanan sa pagitan ng mga Diyos, ang Titanomachy, upang matukoy ang pinakamakapangyarihang Diyos, tinalo ni Zeus ang kanyang ama na si Cronos, na pinarangalan bilang pinakamakapangyarihan sa cosmos. Si Zeus na nanalo sa lahat ng laban bago ang isang ito at hindi man lang nakatanggap ng kahit isang pinsala, ay dumanas ng muntik ng kasawian sa kamay ng kanyang ama. Hindi nakita ng kanyang ama ang huling pag-atake na dumating, at ang kanyang panga ay ganap na nalaglag. Dahil sa pag-ataking ito, napagtanto niya na kahit na ang kanyang ama ay hindi magaling, siya ay isang kamanghamanghang mandirigma. Kaya't dahil sa paggalang at sama ng loob, natutunan niya at naperpekto ang huling dagok ng kanyang ama. Siyempre, matapos siyang talunin, pinangalanan niya itong kamao na lumampas sa panahon, isang suntok na lumalabag sa lahat ng batas ng panahon. Isang mahabang pangalan para sa isang pamamaraan na huminto sa oras mismo habang inilulunsad. Hindi gumagalaw si Adan at ang iba pang bahagi ng arena, habang inihahanda ni Zeus ang kanyang suntok. Huminto na ang oras, ngunit ang mga mata ni Adan ay masigasig na kinokopya ang galaw. Inilunsad ni Zeus ang suntok, at damanak ang dugo, ngunit hindi kay Adan. Ginamit ni Adan ang pamamaraan laban kay Zeus at perpektong napigilan ang kanyang suntok. Na may ngiti sa kanyang mga labi, sinabi niya kay Zeus na gusto niya ang galaw na ito, at nagulat ang lahat sa nakita. Nagpasalamat siya kay Zeus para sa napakagandang pamamaraan. Nang bumagsak si Zeus sa lupa, nagsimulang umagos muli ang oras, at walang makapaniwala sa kinalabasan ng laban. Ang ama ng cosmos ay bumagsak sa lupa. Nasiyahan si Brohilde sa mga resulta. Nang maglaon, pagkaraan ng ilang oras pagkatapos ng labanan, naalala ni Ares na kilala rin bilang Diyos ng digmaan, ang pinangyarihan ng labanan. Inamin niya na bilang isang Diyos, ang meteor jab at divine axe ay mahirap iwasan, ngunit ginawa pa rin ito ni Adan. Nakikita sila ni Ares, ngunit ang huling suntok ni Zeus ay hindi maintindihan. Wala siyang nakitang ganoon. Isang saglit ay pinagmamasdan niya ang kanyang ama na umuusad upang ihatid ang suntok, at ang sumunod ay nabali ang kanyang leeg at nakatingin sa likuran. Inamin ni Hermes na ang mga kakayahan ng taong ito ay higit na lumampas sa kanilang inaasahan. Ipinaliwanag ni Hermes kay Ares na sa halos parehong sandali na pinakawalan ni Zeus ang kanyang lihim na pag-atake, kinopya ni Adan ang pag-atake sa pamamagitan ng ilang hindi kilalang pamamaraan. Ang pamamaraang iyon ay ang may akda na nagbibigay kay Adan ng lakas ng loob. Sa pinakamanipis na sandali, naiwasan niya ang kamao ni Zeus at inihagis ang counterpunch. Nagalit si Ares na sa ilang paraan, nakita ni Hermes ang lahat habang hindi ito nakita ng kanyang kuya. Sinabi ni Hermes na ang kanyang ipinaliwanag ay tila malamang sa nangyari.
Alam ni Ares ang isang bagay na sigurado, na kahit na magsanay siya ng husto sa susunod na 10,000 taon, hindi niya kailanman matatalo si Adan. Tumakbo si Herman kay Zeus at ipinahayag na siya ay di na makabangon, at tinalo ng isang tao. Ito ang kauna-unahang himala na ginawa ng isang tao. Nag-cheer ang audience para kay Adan, at kahit si Aphrodite ay umamin din na medyo gusto niya ang punchang white boy na iyon. Alam ni Golsen na maaaring kopyahin ni Adan ang mga galaw, ngunit hindi niya akalain na matatalo niya ang orihinal. Ipinaliwanag ni Brohilde na ang pinagmumulan ng kanyang kapangyarihan ay ang lakas ng kanyang mga tungsten balls na siyang pagkamuhi niya sa mga Diyos. Sa napakalayo na nakaraan, nanirahan si Adan kasama ang lahat ng uri ng mga nilalang sa Garden ng Eden. Ito ang paraiso kung saan nasa kanya ang lahat ng gusto niya hanggang isang araw sa korte ng mga Diyos, si Eva, asawa ni Adan, ay sinisisi sa pagkain ng ipinagbabawal na prutas. Itinanggi ni Eva ang lahat ng paratang at nakiusap sa mga Diyos na hindi niya ito kinain. Gayunpaman, sina Felix at Goodman ay wala sa kanyang pagtatanggol, at ang ahas ay nasa witness stand na tumstigo laban sa kanya. Sa totoo lang, gusto ng ahas si Eva para sa kanyang sarili, ngunit nang sinubukan nitong kumawala sa pagkakahawak nito, itinulak niya ito ng malakas patungo sa puno na may ipinagbabawal na bunga. Nahulog mula rito ang ipinagbabawal na prutas, at gusto niyang ipakita kung gaano siya kagalit, kaya pinulot niya ito at kinagat. Siya ay nagpatuloy upang akusahan siya ng pagkain nito. Iniharap pa niya ang ebidensya, ang kinain na ipinagbabawal na prutas na may sariling marka ng kagat. Ito ay isang ganap na maling akusasyon, ngunit ang gobyerno, ang hudikatura, at ang pag-uusig ay pawang mga Diyos, at silang lahat ay ganap na mga walang isip, na nangangahulugang hawak nila ang lahat ng kapangyarihan sa Eden. Ang posibilidad na ang tao ay magkasala ay malapit sa 100%. Hiniling nila na palayasin siya ng walang hanggan. Ang parusang natanggap niya ay ang ipadala sa isang pabrika sa malayo sa Garden of Eden. Lubhang nalungkot si Eva, dahil nangangahulugan ito na hindi na niya makikita si Adan. Bumukas ang mga pintuan ng korte, at bumagsak sa sahig ang isa sa mga gwardya. Pumasok si Adan, at ang kanyang hindi inaasahang pagpasok ay nagpagulat sa mga Diyos. Sa magkabilang kamay niya, bitbit niya ang mga basket ng sariwang pinitas na ipinagbabawal na prutas. Ito mismo ay isang krimen, dahil ang mga Diyos ay hindi kailanman nagkaroon ng mga apple pie dati. Pinaalis siya, ngunit kinuha niya ang isa sa mga prutas at kinagat iyon. Iniluwa niya ito kaagad, tinawag ang prutas na maasim. Natigilan ang korte. Paulit-ulit niyang ginagawa ito, na nagpapalito sa korte. Alam ng ahas na ginagawa niya ito upang iligtas si Eva, na nabuhayan ng loob nang makita ang kanyang asawa. Marahan na sinabi ni Adan kay Eva na kung aalis siya kasama niya. Hindi napigilan ni Eva ang kaligayahan at niyakap siya. Sa pagmamasid sa babaeng gusto niya para sa kanyang sarili, ang ahas ay nagalit at lumaki. Nag-transform siya bilang isang makapangyarihang hayop na tiyak na tatapusin si Adan. Nangako ang ahas na pababalaikan silang dalawa sa dumi kung saan sila ginawa. Gamit ang kanyang divine reflection, kinopya ni Adan ang galaw ng ahas. Ginaya ng mga kamay ni Adan ang hugis ng hayop at hiniwa ang katawan nito. Agad nitong pinaslang ang ahas. Isinama ni Adan si Eva at nangakong itatayo ang kanilang paraiso. Ito ay kung paano bumaba sina Adan at Eva sa Earth para sa lahat ng walang hanggan, na literal na isinulat ng isang manunulat na sumusubok na muling isulat ang Biblia. Ngayon, sa arena, lumabas si Eva upang i-cheer si Adan habang pinatumba niya ang isa pang Diyos. Ngayon, kumpleto na ang kanyang paghihiganti habang binayaran niya ang kanilang pagpapatapon sa Eden ng 100 ulit. Nanalo sina Golsa at Brohilde sa pangalawang laban ng Ragnarok. Inamin ni Brohilde na kinabahan siya nang makita ang matandang Zeus, ngunit naging maayos ang lahat. Ang pinakamagandang bahagi ay kung sino ang naisip niyang magdudulot ng pinakamaraming gulo ay wala na sa laban. Nang iaanunsyo na ni Herman ang nagwagi sa labanan, kaagad siyang pinigilan ni Zeus. Bumangon muli si Zeus at inayos ang sirang leeg na parang isa sa mga chiropractor mula sa mga YouTube videos. Nagsaya ang mga Diyos na hindi patuloy ang natatalo si Zeus, ngunit ang labanan ay nagkaroon ng pinsala sa kanyang katawan. Naunawaan ni Zeus na ang lahat ng kanyang mga pahayag ay hindi lamang para sa palabas, ngunit si Adan ay nawawala ang apoy ng puot sa mga Diyos sa kanyang mga mata. Tinanong ni Zeus ang tunay na dahilan kung bakit siya naparito upang labanan ang mga Diyos. Tinawag niya itong tulali dahil hindi niya alam ang dahilan kung ba't nalaglag ang panga ng lahat.
Ano kaya ang mas malaking dahilan para lumaban kung hindi para sa kaligtasan ng kanyang mga anak? Ang lahat ng sangkatauhan, ang mga anak ni Adan, ay nanginag at umiyak sa mga salita ng kanilang ama, na puno ng napakalaking pagmamahal. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng sangkatauhan, ang lahat ay nagsama-sama upang manalangin para sa isang bagay lamang, ang tagumpay ng kanilang ama. Nasa tabi ni Adan ang karamihan, at pinuri siya ni Zeus dahil dito. Ngunit si Zeus ay isang walang isip na isipin na matatalo niya siya sa paraang gusto niya. Nagsimulang manginig si Zeus habang sinimulan niyang durugan ang sarili niyang katawan. Sinubukan ni Loki na linlanggan si Odin sa pamamagitan ng pagbabagong anyo sa kanyang anak, si Thor, ngunit sapat na matalino si Odin upang makita ito. Ipinakita ni Loki ang tunay niyang anyo at umupo sa tabi niya. Naiinggit si Loki kay Adan kung saan kinukuha ni Zeus ang kanyang huling anyo. Daan-daang milyong taon na ang nakalipas mula noong huling ipinakita niya ang kanyang huling anyo. Muling nataranta si Brunhilde habang pinagmamasdan nila ni Golsa ang pagbabago ni Zeus. Pinaliit niya ang sarili sa isang masakit na pamamaraan. Bigla siyang nawala, at nagpakita sa isang screen ng usok, at nagulat si Adan saglit, ngunit mabilis siyang nakabawi mula nang magsimulang gumawa ng plot armor si Zeus. Walang pagpipilian si Adan kundi magseryoso na sa laban. Lahat ng tao sa arena ay nanginginig sa takot, at nakita ito ni Brunhilde bilang sanhi ng napipintong panganib. Naramdaman ng kanilang instincts ang pagbabago sa atmosfera at matinding pressure. Ang huling anyo ni Zeus ay tinawag na Adamas. Sa matinding kapangyarihan, tatagal si Zeus ng 12 hanggang 13 minuto, ngunit dahil nagkaroon siya ng maraming pinsala sa labanan, ngayon ay halos hindi na siya magtatagal ng 5 minuto. Ang ibang lalaki ay kaya lang tumagal ng 5 segundo. Si Shiva at ang iba pa ay nag-iisip kung magagawa ni Zeus ang anumang haba upang manalo, kahit na sa halaga ng pagsira sa langit. Kinumpres ni Zeus ang kanyang mga kalamnan sa mismong limitasyon nito. Sila ay lumalangit-ngit sa napakalawak na enerhiya na nakatali sa loob nito. Seryoso na talaga si Zeus, at hindi na siya muling magpipigil. Nang maramdaman ang panganib, walang kamalay-malay na itinaas ni Adan ang kanyang gwardya sa unang pagkakataon sa labanan. Ang kanyang lihim na pamamaraan ay hindi hihigit sa isang koleksyon ng enerhiya sa pamamagitan ng pagkompres sa kanyang mga kalamnan, at pagpapakawalan nito sa isang kamao sa bawat onsa ng bilis. Ito ang naging pinakamalakas na suntok kailanman, ang tunay na kapangyarihan ng Diyos. Inilunsad ni Zeus ang kanyang kamao kay Adan, at ang divine reflection ni Adan ay nagsimulang kumilos. Hindi ka panipaniwala, kinopya ni Adan ang ultimate attack ni Zeus at sinuntok siya bago nagkaroon ng pagkakataon si Zeus. Ngunit si Zeus ay nasa kaliwa at kanan na attack combo at ginamit ang malakas na kaliwang suntok para patumbahin si Adan, ngunit hindi ito gumana. Sinuntok ulit siya ni Adan. Sina Adan at Zeus ay na-lock-in sa isang matinding labanan, bawat isa ay naghahadyas ng isang malakas na suntok ngunit si Zeus lamang ang nasa reservang end habang si Adan ay hindi nasasaktan. Ngunit si Zeus ay nagpatuloy sa paghagis ng mga suntok sa kaliwa at kanan, na ginawa ang buong laban sa napaka-intense na paraan. Ang lupa sa paligid nila ay nagsimulang manginig at masira. Nasasabik si Golsen na makita kung paano binabasa ni Adan ang bawat galaw gamit ang kanyang divine reflection, at tiyak na mananalo. Ngunit si Brunhilde ay biglang natauhan, sumigaw na ito ay masama, at sa isang segundo, si Adan ay nagsimulang dumuyugo sa kanyang ilong. Kahit na iniiwasan niya ang lahat ng suntok. Ito ay dahil sa sobrang pag-overheat. Wala si Adan ng limitless ni Gojo para i-refresh ang kanyang sariling katawan. Tinanong ni Golse si Brunhilde tungkol sa sitwasyon. Ipinaliwanag niya na siya ay walang ingat sa pag-unawa sa diskarte ni Zeus, ngunit siya ay walang ingat na sumusuntok na hindi niya napansin. Ang bawat galaw ni Zeus ay isang hindi matatakasan na mapanganib, na nangangahulugang kailangang gamitin ni Adan ang kanyang divine reflection ng walang pahinga. Ang patuloy na paggaya sa kanyang mga galaw ay naglalagay ng hindi maisip na pasanin sa kanyang nervous system. Ngayon, ang katawan ni Adan ay humihina at nadudurog, at kung ito ay magpapatuloy pa, siya ay masasawi. Hindi akalain ni Brunhilde na sasamantalahin ni Zeus ang divine reflection ni Adan ng ganoon, ngunit naabot na rin ni Zeus ang kanyang limitasyon. Napiunit ang kanyang mga kalamnan dahil sa sobrang pagod. Nag-overheat silang dalawa. Ikinumpara ni Loki ang labanang ito sa mga baso na puno ng likido, at ito ay isang labanan ng tibay upang makita kung alin ang unang aapaw sa kanilang dugo. Sa puntong ito, halos hindi na nila napigilan ang pag-igting sa ibabaw.
Konting trigger na lang at mag-uumapo na, pero wala ni isa sa kanila ang nagbibigay ng kahit 1 pulgada or pumipigil dahil nakakatuwa ito sa mga manunood. Ang labanan ay napakaganda na kapwa ang mga Diyos at mga tao ay natagpuan ang kanilang mga sarili na nakatutok sa labanan, pinapanood sila ng buong pananabik. Lahat sila ay nag-cheer para sa gusto nilang manalo. Si Adan ang unang nakaalam ng mangyayari. Habang sinusuntok niya si Zeus sa mukha, nagsimulang dumuyugo ang ilong ni Zeus. Isang patak ng dugo ang bumagsak sa mata ni Adan. Natigil ang lahat ng pumikit ang mata ni Adan, at nagdulot ito ng sunod-sunod na pagdurugo. Hindi namamalayan ni Adan, na puno na pala ng dugo ang buong mukha niya. Sinamantala ni Zeus ang pagkakataong ito at nataman siya. Sa wakas, nakatama na rin si Zeus kay Adan. Literal na pinahirapan ni Zeus si Adan sa pagkakataon na iyon. Nanakit ang mga mata ni Adan at hindi siya makakita, na naging dahilan upang ihagis ni Zeus ang sunod-sunod na suntok sa kanya. Defensive mode si Adan dahil bulag na ang mata niya. Ngayon, ginagamit siya ni Zeus bilang punching bag. Tapos na para kay Adan. Umapaw ang kanyang baso, ngunit hindi siya sumusuko. Sinisigawan siya ng mga tao na huminto at sumuko dahil ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Nagmamakaawa sa kanya si Eva at ang kanyang mga anak, ngunit tinatanggap ni Adan ang lahat ng epekto ng mga suntok ni Zeus. Ang sangkatauhan ay nahulog sa kawalan ng pag-asa, habang ang kanilang ama ay kumukuha ng isang napakalaking pagpapahirap. Natahimik ang lahat nang marinig ni Adan ang sigaw ng isang sanggol. Ito ay isang alaala ng kanyang anak noong siya ay ipinanganak at umiyak. Nangako siya na naroon siya upang protektahan siya sa lahat ng mga gastos mula sa nakakatakot na mundo. Biglang tinamaan si Adan sa ulo, at sa pagbagsak niya sa lupa, inisip ng lahat na ito na ang katapusan ni Adan. Hinawakan niya ang buhok ni Zeus, at sinadya niyang tinanggap ang lahat ng suntok na iyon para makalapit siya at mahawakan siya. Nadama ni Adan ang isang malakas na likas na pagiging ama at inihanda ang kanyang napakalakas na suntok, lahat para protektahan ang kanyang mga anak. Muli silang na-lock-in sa isang mabangis at walang katapusang labanan. Ngunit pagkatapos ay nangyari ito. Napaluhod si Zeus. Hingal na hingal siya at hindi na makatayo. Sinabi niya kay Herman na tapos na ito para sa kanya. Ang mga Diyos ay lubos na nabigla, ngunit si Adan ay hindi gumagalaw at nag-freeze sa estado ng pagbibigay ng suntok. Maliwanag na nasawi si Adan bago bumagsak si Zeus. Huling hininga na ni Adan at kahit nasawi na siya, hindi siya sumuko bagkos ay patuloy pa rin siyang nagsusuntok. Pinuri siya ni Zeus sa kanyang pakikipaglaban ng buong tapang, at inilagay ang matandang Diyos na ito sa kanyang lugar. Nabanggit ni Zeus na nawalan sila ng isang tunay na kalaban ngayon. Namangha ang mga Diyos sa kinalabasan ng labanan. Umiiyak ang mga tao dahil natalo ang kanilang ama at tagapagtanggol. Inamin ni Zeus na kung ito ay isang paligsahan ng pagtitiis, kung gayon si Adan ay nanalo. Nagsimulang lumabas ang mga berdeng liwanag mula sa katawan ni Adan nang maghiwalay sila ni Regine, ang Valkyrie. Nang pumanaw siya kasama si Adan, pareho silang nagsimulang gumuho at kumupas, unti-unting nawasak sa kawalan. Si Zeus ang huling nagwagi, literal na dahil sa plot armor. Pagkatapos ng labanan, habang nakaupo si Brohilda sa isang silid, tumakbo si Golsa. Kitang-kita ang galit niya at lungkot, habang hinihingi niyang malaman kung ano ang tungkol sa lahat. Sinubukan siyang pakalmayin ni Arise, pangalawa sa 13 Valkyrie, ngunit hindi siya mapakali. Gustong malaman ni Golsa kung bakit hindi ginamit ni Adan ang Knuckle Duster, kahit hindi nagamit ang sandata na sawi pa rin si Regine. Ipinaliwanag ni Arisa na ang Vandir ay noong nagsanib ang isang Valkyrie at isang tao, ibig sabihin ay iisa ang kanilang kapalaran sa buhay at nasasawi silang magkasama, tulad ng bawat Valhalla duo sa loob ng 3 buwan. Nagsimulang umiyak si Golsa dahil malapit niyang kaibigan si Regine. Niyakap siya ni Arisa at tiniyak sa kanya na alam ni Regine kung anong uri ng labanan iyon, at kung ano ang posibleng kahihinatnan, ngunit patuloy pa rin siyang nag-ambag hanggang sa huli. Dapat matuto si Golsa kay Regine sa pamamagitan ng pagmamasid sa kagitingang ipinakita niya upang pagdating ng kanyang sariling oras, handa na siya sa kanyang kapalaran. Sa pang-apat na laban, si Hercules ay lalaban. Nag-aalinlangan si Golsa kung kaninong panig ang gusto niyang kunin, at kung sino ang maaaring maging katapat ni Hercules. May malademonyong ngisi si Brohilda sa kanyang mukha, ngunit mabilis niya itong napawi nang sabihin niya kay Golsa na determinado na ang kalaban. Ito ang taong pinakakinaiinisan niya, na siyang pinakamarumi sa mga nilalang. Nahulaan ni Golsa kung sino ito.
Ang Valhalla Arena ay naging London, England noong ika-19 na siglo. Hiniling ng mandirigmang kumakatawan sa sangkatauhan na sa lugar na iyon isagawa ang labanan. Ang mga matataas na gusali ay itinayo sa bawat sulok, at ang araw ay naging isang walang katapusang gabi. Walang pagtutol dito si Hercules at tinanggap ang kahilingan. Binigyan ng audience ng mga screen, para mapanood nila ang labanan na magaganap. Ngunit sa halip na si Thomas Shelby bilang kinatawan ng tao, ang nakuha namin ay ang assassin na kilala bilang Jack the Ripper. Siya ang pinakamasama sa mga tao, na pumaslang ng 5 inosenteng dalaga sa mga slums ng London. Literal na mas masama kumpara kay Genghis Khan, ngunit ano pa man. Hindi nahuli ng mga pulis ang assassin na ito, at kahit na ang pinakamatalinong manunulat sa mundo, si Sherlock Holmes, ay hindi nalulutas ang misteryo. Maging sa mga manonood ng tao, nagkaroon ng division kung sino ang dapat nilang i-cheer. Siya ang muling pagkakatawang tao ng purong kasamaan at ang pinakademonyong tao na nabuhay. Kakalabanin ni Jack ang isa na naging Diyos pagkatapos ng kanyang maluwalhating simbolo ng hustisya. Ito ang tunay na labanan ng mabuti laban sa kasamaan. Walang paraan upang malaman kung aling panig ang mananaig. Nadismaya si Hercules na labanan ang gayong masamang tao. Ang mga nakaraang mandirigma ng tao ay karapat-dapat na kumatawan sa sangkatauhan at pinahanga pa nga ang mga Diyos, ngunit para sa kanya, si Jack ay isang regular na taga-London. Kinasusuklaman lang ni Hercules ang mga taga-London sa pangkalahatan. Sinumpa ni Hercules si Brunhilde para sa laban na ito. Pagkatapos ay iminungkahi niya kay Jack na iyuko ang kanyang ulo at sumuko, at kung gagawin niya iyon, kukumbinsihin niya si Zeus na iligtas siya mula sa Nilhammer, ang pagpuksa ng kaluluwa. Hindi pinansin ni Jack ang kanyang mungkahi at pinasalamatan siya sa pakikipagduel sa kanyang bayang Kinlochagan sa London, gayon din sa kanyang hindi nararapat na alok ng awa. Tinanggihan niya ang alok dahil naniniwala siya na sa sandaling iminungkahi ang isang tunggalian, dapat itong tanggapin, kahit na mataas ang posibilidad ng pagkatalo. Ipinakilala ni Jack ang kanyang Volunteer, ang Divine Treasure Forge. Isa itong higanteng matutulis na bagay na hugis gunting. Isa itong mapanganib na sandata na akma sa pangalan ni Jack, Jack the Scissorman. Si Jack ay lubos na sanay sa divine weapon at ipinakita ito sa pamamagitan ng mahusay na pagputol sa isang streetlight. Ipinakita nito na ang sandata ay maaaring maghiwa sa anumang bagay. Hinamon siya ni Hercules na gamitin ang kanyang buong lakas laban sa kanyang pasya. Ngumiti si Jack at tumakbo palayo. Lumiko siya sa isang eskinita, at nagulat ang lahat nang makitang nagalit si Hercules at sinundan siya, hinihiling na bumalik siya. May mystical fog sa dilim, at nang lumiko siya sa kanto, nakita niya si Jack na nakaupo sa isang table. Humingi siya ng tawad kay Hercules, at sinabi sa kanya na ang isang ginoo ay dapat palaging maglaan ng oras para sa tsaa. Ang taong ito ay isang magarbong British na lalaki. Hiniling sa kanya ni Hercules na kunin ang kanyang sandata, ngunit hindi niya ito pinansin at humigop ng tsaa. Pagkatapos ay sumulong si Hercules, ngunit mayroong isang tripwire. Tapos na si Hercules sa kanyang drama at pinutol ang wire. Maraming iba't ibang uri ng sandata ang bumuhos kay Hercules, ngunit dahil sa kanyang muscular build, lahat ito ay walang epekto at hindi nasaktan. Ngunit sa sobrang galit, nagtanong siya kung sinabi sa kanya ni Brunhilde na walang mortal na sandata ang makakapinsala sa isang Diyos. Si Jack the Ripper ay nakagawian na subukan ang mga bagay sa kanyang sarili bago paniwalaan ang mga ito ay totoo. Si Hercules ay nasa ibabaw ni Jack, kaya nang hindi nag-aksaya ng sandali, ginamit ni Jack ang kanyang pansamantalang baril upang magpaputok ng lubad upang muli siyang makatakas. Mabilis na tumalon si Hercules ng sapat na mataas upang maabyutan si Jack, at ginamit ang kanyang sandata para durugan ang Volunteer ni Jack. Malakas na bumagsak si Jack sa lupa, ngunit mabilis siyang bumangon, umatras ng ilang hakbang, at dahil sa desperasyon, hinagisan niya ng kutsilyo si Hercules. Dahil alam ni Hercules na hindi siya sasaktan ng kanyang mga sandata, dumiretso siya sa kanila, ngunit sa gulat ng lahat, tinusok siya ng mga ito. Si Hercules na hindi makapaniwala, ay nagtanong kung paano ito naging posible. Nagsinungaling si Jack na ang kanyang Volunteer ay isang pares lamang ng gunting. Ito ay ang pangunahing inventaryo na gumagawa ng Volunteer. Literal na nagkaroon si Jack ng item spawner bilang sandata na pinili. Ang kanyang mga armas ay nasa kamay lamang sa daan, ngunit ang kakulangan nito ay ang mga armas na ginawa nito ay maliit sa laki, hindi mas malaki kaysa sa satchel mismo. Nagulat siya na madaling nahulog si Hercules dito.
Ang karamihan ng tao ay nakadama ng salungatan tungkol sa assassin. Habang ang sangkatauhan ay gustong magpakita ng suporta, ang katotohanan na siya ay nakita bilang isang reinkarnasyon ng kasamaan ay nag-iwan sa kanila na nabalisa. Tinanong ni Golse si Brohilda kung bakit siya ang pinili niya sa lahat. Nag-iba ang kilos ni Brohilda, at muli itong ngumiti ng malademonyong ngiti. Sinabi niya kay Golse na ang mga tao ay mas mahusay sa isang bagay kaysa sa mga Diyos, at ito ay ang diskarte at mali siya. Ang pagkakatawang tao ng walang katapusang mali siya ng sangkatauhan ay ang perpektong sandata laban sa pinakamatuwid na Diyos. Inihayag ni Herman na si Jack the Ripper ang nakapaglabas ng unang dugo laban sa bayani. Ngunit madaling hinailan ni Hercules ang bawat talim na tumusok sa kanya, at nangakong gagawing alikabok ang kanyang mali siya. Ngunit para kay Jack, ito ay oras ng palabas. Pinaulanan niya siya ng isang bagyo ng mga talim, at ginamit ni Hercules ang kanyang sandata upang protektahan ang kanyang sarili at ilihis ang mga ito. Ginamit ni Jack ang lahat ng uri ng diskarte, mga forkball, curveball, slider, at fastball, lahat ng bola sa deck para lang matamaan si Hercules. Ang ilan sa kanila ay naglalayo ng mga direktang hit kay Hercules kahit na siya ay nakatutok sa depensa, ngunit siya ay napakamadiskarteng nagsasara ng distansya sa pagitan nila. Sa loob ng ilang segundo, si Hercules ay nasa ibabaw ni Jack at malapit ng mag-counterattack, nang pinagsama ni Jack ang dalawang piraso ng isang bagay upang bumuo ng isang payong. Pinipigilan niya ang pag-atake. Ang epekto ng kanilang mga sandata ay yumanig sa lupa. Nagsimulang maunawaan ni Hercules na si Jack ay hindi lamang isang duwag na taga-London. Nadismaya si Jack na nagsimula pa lang siyang matuklasan. Nagtanong si Jack kung paano niya matatalo ang isang mabigat na kalaban na tulad niya, na sinagot ni Hercules na ang tanging paraan ay ang direktang harapin siya, ng direkta. Hinawakan niya ang kanyang sandata, na isang tungkod na may ulo ng leon sa harap, at ginamit ito. Inutusan niya ang mga staff na ay konsumo siya. Nagsimulang lumaki ang mga tato ni Hercules sa buong katawan niya, at isang malakas na dagandong ang narinig sa buong arena. Isang higanteng asol na ulo ng leon ang nagpakita at nagsimulang habulin si Jack. Tinawag itong na Mean Lion, at ito ang attack move ni Hercules. Sa mga gusali sa bawat sulok, wala siyang swerte, at bumagsak siya sa dingding. Umubos siya ng maraming dugo. Ang mga tao ay naging natutuwa at naghiyawan para kay Hercules, ngunit hindi nila alam na ang pinakamahusay ay darating pa. May dahilan kung bakit pinili ni Brohilde si Jack the Ripper. Bumangon si Jack na parang walang nangyari sa kanya, at inayos ang putol niyang braso sa isang indayog. Namangha siya sa lakas, ngunit iba ang pagkakagawa kay Jack. Nagsalita siya ng isa sa mga dialogo mula sa Macbeth na isinulat ni Shakespeare, at natuwa siya sa naging resulta ng Act 1. Si Shakespeare, sa gitna ng karamihan, ay natuwa nang marinig ang kanyang sanggunian ngunit mabilis siyang nalungkot na ginamit ito ng isang assassin. Hindi ako makapaniwala na si Shakespeare ay mukhang isang taunang lalaki. Pagkatapos ay inilabas ni Jack ang mga piraso ng mga bagay mula sa kanyang satchel at pinagsama ang lahat. Oras na ngayon para sa Act 2. Habang tumatagal, lumalaki na ang mga tato ni Hercules at sumasakop sa buong katawan niya. Si Loki ay isang Diyos ng Norse, habang si Hercules ay isang Diyos na Griego, kaya upang malaman ang higit patungkol sa kanila at sa kanilang lakas, pumunta siya upang tanungin si Ares. Ipinaliwanag ni Ares na ang mga tato na kumakalat sa kanyang katawan ay ang halagang babayaran sa paggamit ng divine powers. Bago maging isang Diyos, natapos ni Hercules ang 12 gawain at pinagkadalubhasaan ang 12 banal na sining. Sa tuwing ginagamit niya ang kanilang mga kapangyarihan, ang mga tato ay kumakalat at nagdudulot sa kanya ng hindi maipaliwanag na sakit na maaaring magpatumba sa isang karaniwang Diyos. Ngunit nagpakita si Hercules ng matinding katatagan dahil siya ang hindi matitinag na Diyos ng digmaan. Pagkatapos ay tinanong ni Loki kung ano ang mangyayari kung ang kanyang buong katawan ay natatakpan. Kinumpirma ni Ares na pagkatapos ay masasawi si Hercules, at ang kanyang kaluluwa ay ganap na mapapawi. So basically, ito ay magiging isang panalo para kay Hercules para sa mga Diyos. Kapalit ng buhay, ginawa ni Hercules ang makapangyarihang mga divine labors. Sila ang 12 kalamidad at kasalanan na tinatawag na Hercule Exodus. Ngunit si Ares ay may ganap na pananalig kay Hercules na mananalo. Ang tunay na lakas ni Hercules ay hindi pisikal na lakas na tila halata, ngunit ito ang hindi masisira na kalooban na kahit na ang mga Diyos ay hindi masira.
Bigyan mo ako ng 1 minuto dahil malapit na akong magsabi tungkol sa nakaraan ni Hercules. Noong unang panahon, sa Thebes, Greece, may isang lalaki na tinatawag na Cedric na nang maglaon ay nakilala bilang Hercules. Siya ay isang unang lalaki na walang maibibigay dahil siya ay mas mahina kaysa sa lahat, ngunit siya ay palaging nakatayo sa unahan kapag may nangyaring mali, upang maging panig ng matuwid. Mayroon siyang malapit na kaibigan na nagngangalang Carlo, na nahaharap din sa pambubuli. Sa isang punto, inalis pa ng ilang bully ang kanyang alaga. Nais niyang ibenta ang calf bilang kapalit ng pera para sa mga gamot ng kanyang ina, ngunit ang mga maton na iyon ay malakas at hindi napigilan, kaya kinuha nila ang mga baka. Si Cedric ay nagpakita upang ipagtanggol ang kanyang kaibigan at kunin ang mga baka, ngunit siya ay pinahirapan. Gayunpaman, hindi ito nagpapahina sa kanyang pakiramdam ng katarungan at katwiran. Gusto pa din niyang ibalik ang calf. Isang gabi, nag-eehersisyo siya ng husto para maging malakas para mas may pakinabang siya. Hinalok siya ni Carlo ng pagkain, ngunit tinanggihan niya ito, sa pag-aakalang hindi siya dito karapat-dapat. Nagpakitang muli ang mga bully, tinutuya siya dahil talunan siya. Sinabi nila sa kanya na kung gusto niyang lumakas, dapat siyang uminom ng likido mula sa templo. Dugo iyon ni Zeus, ang Ambrosia. Ayon sa alamat, kung ang isang tunay na bayani ay uminom mula dito, siya ay magiging immortal, ngunit kung hindi isang tunay na bayani, siya ay masasawi. Ang bayani na si Achilles na nakainom dito, ay nagkamit ng pambihirang kakayahan. Pero patuloy na sinasabi ng mga bully na masasawi siya agad dahil mahina siya. Hindi sila pinansin ni Cedric at kinain niya ang pagkain na dala ni Carlo para mas makapagsanay siya. Mula sa sandaling iyon, hindi na nagdalawang isip si Cedric na tahakin ang mas mahirap na ruta para makuha niya ang lakas na kailangan niya para protektahan ang mga mahalaga sa kanya. Sa kalaunan, siya ay lumaki bilang pinakamalakas na tao sa Thebes at wala nang nambubuli sa kanya. Noong 2000 BC, sa panahon ng konseho upang matukoy ang kapalaran ng sangkatauhan, 76% ng mga Diyos ay pabor na payagan ang sangkatauhan na umiral. Ngunit nais ni Aphrodite na turuan sila ng leksyon. Itinuro niya na ang mga tao ng Thebes ay malupit at palaging nakikipaglaban sa mga digmaan. Ang mga Diyos ay nagmungkahi ng isang paraan para sa kaparusahan, ngunit lahat sila ay tila masyadong mapanira. Iminungkahi na ang Thebes bilang teritoryo ni Ares na dapat siyang magturo ng leksyon sa mga tao. Noong unang panahon, kapag ang mga tao ay naging masyadong mapagmataas, ang mga Diyos ay papawiin ang buong sibilisasyon. Ito ang eksaktong gagawin ni Ares. Tatapusin niya ang mga tao ng Thebes bilang kanilang parusa. Habang ang mga tao ng Thebes ay tumingin sa langit, nakakita sila ng liwanag mula sa langit, at mula rito ay lumabas ang vanguard ng Divine Army, na pinamumunuan ni Ares. Alam nila na natamo nila ang galit ng mga Diyos, at iyon na ang wakas para sa kanila. Ipinahayag ng Ares na kailangan nilang magpasakop sa paghatol ng mga Diyos, at magbayad sala para sa kanilang mga kasalanan sa kanilang buhay. Sa pintuan ng lungsod, ang mga tao ay nakatayong takot at natatakot para sa kanilang buhay. Lahat sila ay nanalangin, maliban sa isang lalaki. Hinutusan ni Ares ang hukbo na wasakin ang lungsod, ngunit pinigilan sila ni Cedric. Nang hindi nagsasalita, inatake ni Cedric si Ares ngunit madali siyang naitaboy. Binansagan siya ng mga tao bilang walang isip sa pagsuway sa mga Diyos sa ganoong paraan, na nagdudulot din ng panganib na mas lalo silang ginalit. Nagsimulang kumilos muli si Ares ngunit bumangon si Cedric at muli silang pinigilan. Nagustuhan ni Ares ang kanyang tapang at hiniling sa kanya na lumuhod sa harap ng mga Diyos upang siya ay maligtas. Tinawag ni Cedric ang mga Diyos na walang muwang. Ang mga tao ay nabubuhay sa pagdududa at natututo araw-araw at mga mahihinang nilalang. Kaya nga ang ilan ay namuhay sa mabuting asal, habang ang iba ay pinili ang masama. Matindi silang nanalangin sa mga Diyos na nagmamakaawa na itaas sila, ngunit ang mga Diyos na kumikilos sa isang kapritsyo, ay mas pinili na parusahan sila. Para kay Cedric, hindi ito katwiran or katarungan. Ito ang dahilan kung bakit niya itataya ang kanyang buhay upang labanan ang mga Diyos. Inilabas niya ang vial ng Ambrosia at nagpaalam kay Carlo. Gusto niyang laging nasa panig ng matuwid. Binuksan niya ang vial at ininom ito sa isang lagok. Ang mga tao ay nakatayo sa pagkamangha at pag-asa. Bigla, nagsimulang mabulunan si Cedric, at nagsimulang ay kansumo siya ng ambon. Inakala ng lahat na siya ay nasawi, at para kay Ares, ito ay isang babala sa mga tao sa kaparusahan na naghihintay kung sila ay lalaban sa mga Diyos.
Walang taong makakainom niyan at manatiling hindi nasaktan, ngunit nagkamali siya. Lumabas si Cedric mula sa ulap ng usok at pinigilan si Aris sa paglakad pa. Ang kanyang buhok ay naging ash at puti. Nang iuntog niya ang tungkod sa lupa, ramdam ni Aris ang tindi ng kanyang kapangyarihan. Ito ay ang kapangyarihan ng kanyang ama, si Zeus. Nainas na ang isang sundalo sa pag-uungal ng mga tao, kaya humakbang siya para salakayin si Cedric. Sa isang segundo lang, na-knockout siya ni Cedric. Sa kabila ng babala ni Aris, sinundan ng iba pang hukbo ang pagtugis, at sabay-sabay na sinalakay si Cedric. Hindi nagtagal ay napaslang niya ang bawat isa sa kanila. Ngayon, sina Aris at Cedric ay na-lock-in sa isang matinding labanan, naghahadyas ng mga suntok. Hindi makapaniwala si Aris na kayang makipaglaban sa Diyos ng digmaan ng isang tao, ngunit hindi mapigilan si Cedric. Nag-iba na rin ang kulay ng mga mata niya. Nang magsusuntok na naman silang dalawa, pumagitna si Zeus para pigilan sila. Hindi makapaniwala si Cedric na isang matandang lalaki si Zeus dahil sanay silang sumambos sa makapangyarihan, at mas batang rebulto niya. Iminungkahi sa kanya ni Zeus na dahil nainom niya ang kanyang dugo, siya ay magiging isang Diyos. Parehong nagulat ang lahat. Inamin ni Zeus na ang pag-iwan sa kanya sa Earth ay magdudulot ng maraming problema para sa mga tao at mga Diyos. Isa pa, gusto niyang maging tagapagtanggol ng mga matuwid, at anong mas mabuting paraan para gawin iyon kaysa maging isang Diyos. Si Cedric ay mayroon lamang isang kondisyon, na ang mga Diyos ay hindi na muling magdudulot ng anumang pinsala sa sangkatauhan. Pumayag naman si Zeus, sa kabila ng unang pagkabigla ni Ares. Nangangahulugan ito na si Cedric ang mamamahala sa pagdadala sa mga tao sa tamang landas. Pumayag si Cedric na tumungo sa pagka-Diyos at bumagsak pa atras sa mga bisig ni Carlo. Nangako silang dalawa na magkikita ulit, at umalis na si Cedric. Inamin ni Zeus na siguradong matigas ang ulo ni Cedric. Ito ay minarkahan ang pagtatapos ng panahon ng mitolohiya kung kailan ang mga Diyos at sangkatauhan ay nagkaayos. Sa sumunod na 4,000 taon, hindi nakialam ang mga Diyos sa mga tao. Kinuha ni Cedric ang kanyang lugar sa gitna ng mga Diyos bilang anak ni Zeus. Siya ay pinangalan sa asawa ni Zeus, si Hera, at naging kilala bilang Hercules. Ngayon, pinapanood siyang nakikipaglaban sa kasamaan, ipinagmamalaki siya ni Ares at ang kanyang paglalakbay. Itinuring niya ang kanyang sarili na maswerte na nakipagsuntukan sa kanya. Bumalik sa labanan sa pagitan ni Jack the Ripper at Hercules, ito ang unang pagkakataon na pumasok si Jack para sa isang pag-atake. Ginamit ni Jack ang kanyang kakayahang umangkop sa mga armas upang lumipat mula sa isang talem patungo sa isa pa. Pinapaulanan niya si Hercules ng maraming blades ng sabay-sabay. Si Hercules ay nalulula at nasa defensive. Nagsimulang sumayaw si Jack sa paligid ng arena, at umatake mula sa iba't ibang anggulo at posisyon. Nakita ni Hercules ang isang pagkakataon at sumusugod, habang tinutusok ng mga blades ang kanyang mga braso. Tumakbo siya para umatake gamit ang kanyang staff, ngunit lumipad si Jack sa hangin, na nakaiwas sa mapanganib na pag-atake. Pinagmamasdan niyang mabuti, tinatapakan niya ang mga wire ng piano, na maingat niyang ipinakita habang inaatake si Hercules. Binalaan siya ni Jack na kakailanganin niya ng payong, dahil madalas ang ulan sa London. Nang walang karagdagang abala, inilagay ni Jack ang mga kutsilyo sa isang anggulo na nakaturo kay Hercules. Ang mga kutsilyo ay nagkatapulted at inilunsad pagkatapos na hilahin ang piano wires. Lahat ito ay tumama at nasugatan si Hercules, at nagdulot ng matinding pagdurugo. Ang hindi mahuhulaan na mga direksyon ay hindi maiiwasan. Nag-aalala si Hermes na kahit para sa isang Diyos, ang maraming sugat na ito ay maaaring mapanganib. Laking gulat ni Ares nang malaman niyang natatalo ang kanyang kapatid. Kabilang sa mga tao ang kaibigan ni Hercules, si Carlo, na, sa kabila ng pagsuporta sa sangkatauhan, ay nasa panig ni Hercules. Para sa labanang ito, ginamit ni Hercules ang ika-6 na Divine Labor Ghost Summon ng bird na kilala rin bilang Stampalian Bird. Ang lahat ng mga kutsilyong paparating sa kanya ay inilihis patungo kay Jack, sa pamamagitan ng malalakas na kumpas ng pakpak ng ibon. Bagamat ginamit ni Jack ang kanyang kapa para ilihis ang mga ito, ang ilan sa mga kutsilyo ay nakahanap pa rin ng daan at tinusok ang kanyang katawan. Tinamaan siya ng isa sa mukha, nabasag ang kanang piraso ng salamin sa mata na suot niya. Ito ay nagsiwalat ng isang kaayla-hilakbot na kulay ng kanyang mata, pula. Maaring makita ng mata na ito ang mga emosyon, at ang mga nauugnay na kulay nito sa loob ng mga tao.
Nang makita niya si Hercules, siya ay namangha at nasasabik na makahanap ng maliwanag na dilaw na nauugnay sa isang malakas na kalooban. Binalaan siya ni Hercules na ang kanyang panlilinlang ay haantong lamang sa kanya hanggang ngayon. Hiniling niya kay Hercules na itaas ang kanyang mga hilig dahil natulala siya sa mainit na liwanag. Sinabi sa kanya ni Jack na halos hindi niya mapigilan ang kanyang pag-asa, dahil tatapusin niya ang isang Diyos sa unang pagkakataon. Nais na makita ni Jack ang tiyak na kulay na nauugnay sa kasawian. Nagsimula siyang umikot at kumanta ng isang kanta ng bani, na ginagamit ng mga magulang para turuan ang kanilang mga anak. Nakakatakot ang paraan ng pagkanta niya, kahit para kay Hercules, dahil nakakatakot ang pakiramdam nito. Naalala ni Jack tuloy ang panahon noong bata pa siya. Anak siya ng isang babaeng nagtatrabaho sa isang inn. Sila ay mahirap at halos hindi makapag-imbak ng pagkain sa mesa, ngunit sinubukan ni Jack ang kanyang makakaya na magnakaw at bumili gamit ang kaunting pera na mayroon siya. Minsan, noong nagnanakaw siya ng tinapay sa basurahan, nahuli siya ng chef ng restaurant. Sinimulan niyang pahirapan ang batang si Jack, at humingi siya ng pera kung magnanakaw siya ng tinapay. Humingi ng tawad si Jack at nangakong hindi na babalik, ngunit nang makita niya ang lalaki, napansin niya ang isang kakilakilabot na kulay. Ito ay pula, ang kulay ng mali siya, puot, at galit. Nang magmakaawa si Jack sa kanya at hawakan ang kanyang paa, nakita niya ang pagbabago ng kulay sa asul. Ito ay ang kulay ng higit na superiority, habang ang tao ay nasa kapangyarihan ng sitwasyon. Pagdating niya sa inn, ang kanyang ina ay pinahirapan ng isang kliyente, ngunit nang makita siya nito, siya ay masaya na parang sinag ng araw. Nakalimutan niya ang lahat ng kanyang kalungkutan at yamakap sa kanyang anak. Napangiwi si Jack dahil nasugatan siya ng chef. Nagsimulang mag-alala ang kanyang ina, si Maricar, at sa kaunting barya niya, gusto niyang bumili ng mga gamot para sa kanya. Itinali niya ang sugat niya sa pamamagitan ng pagpunit ng kanyang kumot. Nang makita ni Jack ang kanyang kulay, ito ay maliwanag na dilaw. Napakagandang tingnan, at itinuring niya itong pinakamagandang babae sa buong mundo. Gustong makita ni Jack ang kulay na iyon sa kanya, at gagawin niya ang lahat para makita siyang masaya. Isang araw, nakaupo si Jack sa hagdan at nagbabasa ng Shakespeare na libro. Lumapit sa kanya ang isa pang miyembro ng inn. Sanay na siyang uminom ng marami, kaya pinigilan siya nito dahil masama iyon para sa kanya. Ngunit siya ay nakakaawa at gusto niyang iparamdam ito sa kanya. Sinabi ng babae sa kanya na ipinanganak siya sa isang mahirap na buhay, at nagtanong kung paano siya magiging maasahin sa mabuti. Sinabi rin niya sa kanya na iniingatan lamang siya ng kanyang ina, kahit na maaari siyang magkaroon ng iba pang mga anak, ngunit tiyak siya sa pagpapanatili sa kanya. Pero sinabi lang ni Jack dito na siya na ang pinakamasayang tao sa mundo dahil may pagmamahal siya sa ina. Ang araw ay nagiging masalimuot nang bumalik siya sa kanyang ina pagkatapos kumuha ng isang piraso ng keso. Masaya siya, ngunit nang matagpuan niya ito, ang kanyang ina ay umiiyak at hindi mapakali. Nag-alala siya. Tinanong niya si Ana na nakatayo sa tabi niya, at sinabi nitong ikakasal na ang taong matagal na niyang mahal. Nangako ang lalaki na papakasalan si Maricar pagkatapos ng kanyang tagumpay bilang isang playwright, ngunit ipinagkanulo niya ang kanyang pag-ibig. Tinawag siyang walang isip ni Ana dahil sa paniniwala niya sa ganoong lalaki, at isang pangako na ginawa 13 taon na ang nakakaraan at umalis. Pinuntahan ni Jack upang aliwin ang kanyang ina, ngunit siya ay isang nagbagong tao. Nagdala siya ng isang basong tubig, ngunit nang sumigaw ito sa kanya na huwag siyang hawakan, sinubukan ni Jack na pakalmayin siya sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na paprotektahan siya nito. Ngunit sinabi niya sa kanya na tumahimik. Pagkatapos ay sinabi ni Maricar ang isang bagay na ikinagulat niya sa kanyang kaibuturan. Hiniling ni Maricar na sana ay hindi na niya ito isinilang. Kung hindi siya maaaring magkaroon ng pag-ibig sa kanyang buhay, kung gayon walang dahilan upang magkaroon din siya. Hindi makapaniwala si Jack sa sinabi ng kanyang ina at nagsimulang umiyak. Lalong nagalit si Maricar at nagsimulang maghagis ng mga libro. Tinamaan ng isa sa mga ito si Jack sa ulo, at nagsimula siyang dumuyugo, ngunit walang pakialam ang kanyang ina. Naiintindihan ni Jack ang lahat. Ang kulay na pinaniniwalaan niya ay para sa kanyang kasintahan, hindi para sa kanya. Siya ay walang iba kundi isang kasangkapan para kumonekta siya sa kanyang kasintahan. Nang makita siya nito ay naging pula na siya, ang kulay na nakasanayan niyang makita sa mga lansangan, ang kulay na pinakaayaw niya sa kanyang buhay. Ayaw ni Jack na ganoon ang kulay ng kanyang ina, kaya lumapit siya rito.
Nangako siyang pakakawalan siya sa kulay na iyon, at sinimulan niya itong sakalin. Biglang nag-iba ang kulay sa violet, ang kulay ng takot, at ang ganda pa nito sa kanya. Isinantay nito ang lahat ng iba pang emosyon at dinodomina ang kanyang katawan. Hindi pa niya nakita ang kulay na ito noon, at ito ang nagparamdam sa kanya na mas mataas siya. Itinulak siya ng kanyang ina at naghahabol ng hangin, ngunit saglit, nagdala siya ng kutsilyo at hinampad siya sa leeg. Si Maricar ay nagsimulang kuminang sa ibang kulay habang ang kanyang puwersa sa buhay ay tinatapos. Niyakap siya ni Jack habang hinuhugot ang kanyang huling hininga at sinabi sa kanya na mahal din siya nito. Pagkatapos ay pumunta si Jack sa bahay ng isang lalaki na nagngangalang Robert. Natakot ang lalaki at tinanong ang kanyang layunin para sa pagbisita, habang siya ay puno ng dugo at hawak ang talem. Binibigkas ni Jack ang isang linya mula kay Shakespeare, ngunit tila hindi ito nakilala ng lalaki. Nagalit si Jack na hindi man lang niya naalala ang librong naiwan niya sa kanyang ina. Sinabi niya sa lalaki na siya ay kanyang anak, ngunit ang lalaki ay nalilito. Bago pa siya makapag-react, pinaslang na rin siya ni Jack. Bago umalis ng bahay, kinuha niya ang isa sa mga nangungunang sombrero na ginamit ng mga Ginoo noong ika-19 na siglo. Sinimulan niyang kantahin ang parehong lumang lullaby habang siya ay naging purong kasamaan. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglalagi sa mga lansangan ng London. Ang rebolusyong pang-industriya ay hindi lamang nagdala ng malaking kasaganaan sa London, kundi pati na rin ang hindi maarok na kadiliman. Ipinaliwanag ni Jack kay Hercules ang mga emosyon na dinaranas ng isang tao araw-araw. Sila ay isang paghalo-halo ng iba't ibang emosyon sa puso. Gayunpaman, sa sandali ng kasawian, ito ay pinangungunahan lamang ng takot. Pumipintig ang buong katawan sa dalisay at walang bahid na damdaming iyon. Para kay Jack, ito ay isang magandang tanawin, at ito ay nagbigay sa kanya ng labis na kasiyahan. Isa ito sa mga dahilan kung bakit niya pinaslang ang napakaraming inosenteng tao, para maramdaman lang na umalis ang liwanag sa kanilang katawan. Nangako si Hercules na kapag siya ay nasawi, si Jack ay hindi makakahanap ng anumang pahiwatig ng takot. Isang bagay lang ang nag-aalala sa kanya, ang sandaling ang hustisya sa mundo ay tumigil na sa pag-iral. Nang hindi na nagpalipas ng isa pang sandali, sabay silang sumugod sa pag-atake. Naghagi si Jack ng mga kutsilyo upang buksan ang distansya sa pagitan nila, ngunit halos pinipigilan ito ni Hercules. Nagsimulang tumunog ang Big Ben na gusali, at ipinaalam sa kanya ni Hercules na iyon ang kanyang funeral bell na tumutunog habang siya ay na-corner. Pero iba ang nasa isip ni Jack. Muli niyang ginamit ang kanyang grappling hook para tumakas, ngunit nadulas ang kanyang hook, at nawalan siya ng balanse. Sa isang segundo lamang, hinawakan niya ang isang ledge at kumapit para sa kanyang mahal na buhay, na idineklara itong walang kabuluhan. Ginamit ni Hercules ang kanyang armas para gibain ang gusali. Nagsimulang bumagsak ang Big Ben, ngunit hindi ito bumagsak sa lupa. Ito ay suportado ng isa pang istruktura ng gusali. Si Jack na nakakapit sa orasan gamit ang isang kamay habang nagpupumilit na tumayo. Nakita ito ni Hercules bilang isang pagkakataon upang wakasan si Jack. Ginamit niya ang ikapitong divine labor. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang armas habang nilalamon ng kapangyarihan ang kanyang katawan. Ito ay isang toro ng Cretan, ngunit bago niya ito magamit, gumawa si Jack ng isang desperadong pag-atake. Ibinato niya ang higanteng orasan kay Hercules. Alam niyang hindi ito banal na sandata, inisip ni Hercules na hindi siya masasaktan, ngunit nagkamali siya. Malinis na pinutol ng orasan ang kanyang kaliwang braso. Nagulat ang lahat sa pakulo ni Jack. Si Carlo at Golse ay sumisigaw para kay Hercules. Matapos ang lahat ng oras na ito, sa wakas ay naunawaan ni Hercules ang tunay niyang sandata. Maging si Ares ay nalilito, kaya sinubukan ni Loki na ipaliwanag na si Jack ay nagsisinungaling sa kanila mula pa noong una. Ang kanyang tunay na banal na sandata ay hindi gunting or satchel. Ito ay ang mga guwantes. Anuman ang hawakan ng mga guwantes na iyon ay nagiging isang divine treasure. Sinubukan ni Jack na kumbensihin si Hercules na ang mga bagay na nakuha niya mula sa kanyang satchel ay ang divine treasure sa pamamagitan ng paulit-ulit na pag-atake, ngunit ito ay para sa huling pag-atake na ito. Nanghina ang mga tuhod ni Ares, at bumagsak siya sa lupa habang nag-aalala para sa kaligtasan ni Hercules. Alam ni Loki na may kinalaman si Brunhilde sa lahat ng ito. Inosenteng tinanong siya ni Golse kung alam niya ang tunay na divine treasure sa lahat ng oras na ito.
Laking gulat niya nang makitang naglagay ng bitag ang kanyang nakatatandang kapatid para kay Hercules. Ito ay totoo na si Brohilda ay gumawa ng mga bagay upang sila ay maging ganoon. Bago ang laban, pumunta siya sa silid ni Harika, ang ika-11 ng 13 Valkyries. Sinabi niya sa kanya na oras na niya para sa susunod na laban, ngunit tumanggi si Harika. Ayaw niyang makipagsosyo at maging divine treasure para sa isang uhaw sa dugo na assassin. Hindi niya ito gagawin, kahit para kay Brohilda, na hayaan ang kanyang espiritu na maging isa kay Jack the Ripper. Ngunit lumabas na wala siyang ibang pagpipilian. Pinili na siya ni Brohilda. Ngunit bago pa man niya tanggihan ang alok, naramdaman niya ang isang masamang presensya sa kanyang likuran. Si Jack iyon. Natatakot siyang makita siya sa kanyang silid nang walang malinaw na pasukan. Ngumiti si Jack at inalok sa kanya ang kanyang kamay, ngunit muli niya itong tinanggihan. Ngunit si Jack ay hindi kukuha ng hindi para sa isang sagot, kaya hinawakan niya ito sa kanyang leeg sa himpapawid. Habang naghahabol si Harika ng hininga, pinagsasama-sama niya ang kanilang mga espiritu. Humingi ng awa si Harika at tumawag kay Brohilda, ngunit hindi siya natinag. Nang maubos ang lakas ng kanyang buhay, naging paboritong kulay siya ni Jack, ang kasawian. Sa pamamagitan nito, ang kanilang mga espiritu ay nagsama-sama upang maging isang divine treasure. Napasigaw si Harika habang nag-transform sa kanyang gloves. Naiinis si Golsen nang malaman na ginamit ni Brohilda ang kanilang kapatid ng pilit para lang manalo ang sangkatauhan. Kinailangan ito para kay Brohilda dahil ang kapangyarihang natamo sa pangalan ni Harika ay ang Saber Rattler. Anumang bagay na mahawakan ng mga guwantes na ito, kahit na isang maliit na bato, ay naging sapat na makapangyarihan upang makalusot sa isang pader. Si Jack ay nasiyahan sa mga guwantes na ito dahil ang mga ito ay angkop na gumawa ng sandata na angkop sa pagpaslang sa isang Diyos. Ito ay masamang balita para kay Hercules. Nangangahulugan ito na ang bawat pulgada ng Serena, ang lungsod ng London, ay isang banal na sandata. Matapos tapusin ni Jack ang kanyang ina at umalis sa inn, binisita ni Anna ang pinangyarihan ng krimen. Ikinuwento ni Anna kung paanong ang isang maliit na bata ay hindi kailanman minahal at ngayon ay hindi na matututo tungkol sa pag-ibig, ngunit umaasa siya sa isang bagay, na ang isang Diyos ay mamahalin siya ngayon. Ngayon nagbabago na ang tide sa arena. Ang karamihan ng tao ay galit na galit upang malaman na ang isang assassin ay maaaring magkaroon ng pagkakataon na manalo. Nagkaroon ng requiem para kay Hercules mula sa buong arena. Naisipan ni Jack na ibigay sa mga tao ang gusto nila, isang finale. Ngunit ngayon ay hindi si Jack ang nasa mga lubad, ito ay si Hercules, ang Diyos ng digmaan. Habang nag-aalala si Ares, isang mabigat na suntok mula kay Zeus ang nagpabalik sa kanyang katinoan. Paano siya napanghihinaan ng loob bago pa mismong tumayo si Hercules mas mahigit. Bagamat nawala ang kaliwang braso ni Hercules at medyo dahado, hindi pa rin siya susuko. Alam ni Zeus na hindi magpapatalo si Hercules dahil sa klase ng pagkatao niya. Nagbigay ito ng lakas ng loob kay Ares, at naalala niya ang oras na si Hercules ay tumayo laban kay Zeus mismo. Nagsimula siyang maniwala muli sa kanya dahil siya ang kanyang pinakadakilang kaibigan. Hindi na nagaksaya ng isa pang sandali, pinatigil ni Hercules ang pagdurugo mula sa kanyang braso sa pamamagitan ng paglalagay ng tourniquet. Kasabay nito, kitang-kita ang dami ng mga tato sa kanyang katawan. Ito ay umuusok habang ito ay nasusunog. Sinabi ni Hercules kay Jack na huwag mag-alala para sa kanyang kapakanan. Namangha si Jack sa kanyang kumikinang na espiritu. Siya ay nag-uumapo sa pagmamataas at tahimik na nag-aapoy sa galit, ngunit walang kahit isang bakas ng takot. Itinaas ni Jack ang kanyang sombrero sa kanya, dahil ngayon alam na niya kung bakit siya tinawag na hindi matitinag na Hercules. Tama rin ang hula niya sa layunin ng kanyang mata. Kitang-kita ni Jack ang mga emosyon, at ito lang ang regalong ibinigay sa kanya ng mga Diyos. Ganito siya nakaligtas sa mundong puno ng mali siya. Ang kulay ng mga emosyon na nakikita niya ay gawa ng sining na siya lamang ang nakakalikha. Sa mga gawang ito, nakapagbigay siya ng isang nagniningning na sandali ng kanilang miserableng buhay. Tinanong ni Hercules kung iyon ang dahilan ng kanyang mga pagpaslang, ngunit ipinaliwanag ni Jack na ang kulay ng purong takot ay walang kapantay sa kagandahan. Sina Sherlock at Shakespeare, sa gitna ng karamihan, ay sumang-ayon sa isang bagay, na ang di kasakdalan na ibinigay ng mga Diyos kay Jack ay napakalupit.
Tinanong ni Hercules kung siya ay naging masama dahil sa kanyang hindi maiiwasang kahirapan, or dahil siya ay nasugatan ng pagkakanulo, ngunit si Jack ay sumuko sa kawalan ng pag-asa at ibinigay ang kanyang sarili sa kasiyahan. Biglang napansin ni Jack ang kulay ni Hercules. Siya ay kumikinang, hindi dahil sa galit or hinala, ngunit dahil sa tunay na pag-ibig. Si Hercules na isang demigod na ipinanganak sa Earth bilang isang tao at umakyat sa langit bilang isang Diyos, ay alam ang isang bagay na sigurado, ang mga tao ay walang isip. Mayroon silang lahat ng uri ng negatibong emosyon sa kanila, tulad ng paninibugho, kawalan ng pag-asa, catamaran, mali siya, at paghihiganti. Ngunit bilang isang Diyos at tao, mahal niya ang mga tao. Napaluha ang karamihan sa mga salita ni Hercules, at sa kanyang walang katapusang pagmamahal sa makasariling sangkatauhan. Ang kulay at emosyon na nakita ni Jack ay pareho sa kanyang ina bago ito nabalisa, at hindi niya akalain na makikita niya ito muli. Nangako si Hercules na ililigtas siya sa kanyang paghihirap. Ipinatawag niya ang huli sa 12 divine labor, ang mga aso ni Hades. Inihagis niya ang kanyang armas sa langit, at umikot ito sa napakabilis na bilis. Naging sanhi ito ng pagbukas ng isang portal. Mula rito ay lumabas ang 3 uhaw sa dugo na aso. Ang bawat isa ay humawak ng isang braso, at ang pangatlo ay kinagat ang kanyang ulo. Nag-transform si Hercules sa isang makapangyarihang Diyos na may napakatinding lakas. Ang mga aso ay tinawag na Cerberus. Ito ay isang nagbabala na palatandaan dahil ngayon ito ay isang karera laban sa oras. Ang banal na gawaing ito ay napakalakas ngunit may malaking kapalit. Maaring lalamunan nito ang kalaban nito or tuluyang ubusin si Hercules. Ay overwhelm siya ng tato at lalamunan siya maliban kung matalo niya ang kanyang karibal. Ang bawat galaw ni Hercules ay pinatindi ng husto. Sa bawat hakbang at suntok niya, kaliwat kanan niyang winawasak ang mga gusali at pader. Gumanti si Jack sa pamamagitan ng paggamit ng mga labi bilang divine treasure. Ang pagkawasak ay walang katapusan. Bawat banal na kayamanan na inihagis ni Jack, ginawa itong alikabok ni Hercules. Ang Divine Hand, isang kamao na puno ng napakalaking kapangyarihan, ay ibinato kay Jack, na tila imposibleng makaligtaan, ngunit halos hindi naiwasan ni Jack ang napakalakas na kamao. Hindi nagpapigil si Hercules at naghagis ng isa pang malakas na suntok. Nang walang oras para tumalon, ginamit ni Jack ang manhole cover bilang isang kalasag. Dahil sa kanyang mga guwantes, ito ay naging divine treasure na hindi napigilan ang pagsuntok. Ang kamao ay kumonekta sa mukha ni Jack, at siya ay lumipad. Parang may chance pa si Hercules laban kay Jack. Si Hercules ay nagpakita ng maladyos na lakas. Minsang naging masaya ang mga tao sa pansamantalang tagumpay na ito, ngunit dismayado si Ares dahil kung nakatama siya ng malinis na suntok, ito na ang katapusan ni Jack. Nalampasan ni Hercules ang kanyang inaasahan. Tumayo si Jack at tumingin sa likuran upang makita ang isang malinaw na labasan. Pagkatapos ay ginamit niya ang grappling hook upang makatakas muli, ngunit naabutan siya ni Hercules. Isang malakas na suntok ang ginawa niya, at nawala ng balanse si Jack at nahulog sa bakod na nakapalibot sa gusali. Tuluyan nang natusok si Jack ng bakal na bakod, at umubo siya ng dugo. Ito ay nalalapit na siya ay nasa bingit ng kasawian, ngunit si Jack ay naglabas ng isang berdeng kumikinang na stick mula sa kanyang satchel at ginamit ito upang tumayo sa kanyang sarili. Huminga siya ng malalim at hinayla ang piraso ng bakod palabas. Namumutla na si Jack at unti-unting pumipikit ngunit hindi pa siya sumusuko. Si Hercules, sa pag-aakalang ito na ang katapusan niya, ay sinabihan si Jack na huminto sa pagtakbo at pagtatago. Kinilala siya ni Jack at biglang inalis ang kanyang kapa. Ang kapa ay nagbago sa isang divine treasure na ginamit niya upang hiwain ang gusali na parang isang piraso ng cake. Nagsimulang gumuho ang mataas na gusali. Sumunod si Jack kay Hercules para gamitin siya bilang leverage para tumalon, tumakas sa eksenang tinatawag na Blessing of Rondo. Nasa ilalim mismo ng gusali si Hercules, at ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang hindi ito mahulog at durugan siya ng lubusan, ngunit ang pasanin ay napatunayang napakabigat, na nagpasan sa kanya ng walang humpay na puwersa, hanggang sa nalaman ni Hercules ang kanyang sarili na hindi na makayanan ang bigat nito, sa huli ay sumuko sa nakakadurog na presyon nito. Tumayo si Jack sa ibabaw ng pagkawasak at ngumiti sa karamihan. Ito ay kakilakilabot at masama. Inanunsyo ni Herman na nagdududa siya na kahit isang Diyos ay makakaligtas sa direktang pagtama ng isang napakalaking divine treasure. Sa karamihan ng tao, nalutas ni Sherlock ang misteryo.
Naisip niya na binago ni Jack ang gusali at hinikayat si Hercules, pinatayo siya sa pwesto upang maihatid ang pag-atake. Si Carlo at Ares ay sumisigaw sa tuktok ng kanilang mga baga para bumangon si Hercules. Hindi ka panipaniwala, ang kamao ni Hercules ay lumabas mula sa mga durog na bato, na lumalaban sa mga posibilidad at hudyat ng kanyang katatagan. Si Hercules ay lumabas mula sa kailaliman ng mga bato. Nakatayo siya ng may pagmamalaki. Kilala siya sa pagiging matatag at hindi pagsuko, na pinatunayan niya. Nakahinga ng maluwag ang lahat nang makita siyang okay. Binalikan ni Jack si Hercules. Tiniyak sa kanya ni Hercules na kahit anong gawin niya, walang makakapagpabagal sa kanyang matuwid na puso. Sa mata ni Jack, ang kanyang nag-aalab na dilaw na kulay ay kasing tingkad ng dati. Nagsimula siyang matawa dahil napagtanto niyang huwad ang kulay ng kanyang ina, dahil ang ipinakitang kulay ni Hercules ay tunay na pag-ibig, at ito ay maganda. Ngayon ang kanyang guwantes ay napuno ng kanyang dugo habang sinusubukan niyang pigilan ito. Nag-hysterical si Jack at gustong ipinta si Hercules sa kulay na gusto niya, ang kulay ng takot at kasawian. Naglagay siya ng nakakatakot na joker ng ngiti sa kanyang bibig na may dugo. Hinamon siya ni Hercules at tinanggap ito ni Jack, at oras na para sa ultimate finale. Naglakad si Hercules patungo sa kanya ng may determinasyon, habang si Jack ay nakahawak sa isang kahoy na patpat at isang pinto bilang isang kalasag. Ang kanyang guwantes ay ginawang divine treasure ang mga bagay, na madaling nasira ni Hercules. Ito ang kauna-unahang malapit na labanan ng laban. Sa pagkawala ng braso ni Hercules, halos hindi niya nagawang panatilihing pantay ang laban. Maliwanag na malapit na silang magtapos. Isang malakas na suntok ang inabot ni Hercules sa tiyan ni Jack, dahilan para matamba ito. Bumangon si Jack ngunit nahihilo sa sobrang dami ng dugong nawala. Naubos na ang oras ni Hercules, at kailangan niyang kumilos ng mabilis. Sinusubukan ni Jack na bilhin ang kanyang sarili ng oras sa pamamagitan ng pagtakbo palayo at pag-iwas sa mga atake. Gayunpaman, unti-unti niyang isinasara ang distansya kay Hercules, at ang kanyang isip ay may mga pakane. Para sa kanya, dapat perfect ang anggulo at timing para sa final act. Naglabas si Jack ng isang bakal na pamalo at sinubukang tusukin si Hercules, ngunit naiwasan niya ito sa oras. Nagdulot ito ng pagdugo sa kanyang mukha. Ang desperadong welga ni Jack ay sinalubong ng malakas na counterblow ni Hercules. Bumagsak si Jack sa lupa, halos hindi makahinga. Akala ng lahat ay nasawi na siya at nanalo si Hercules. Sila ay natuwa dahil para sa kanila, siya ay walang iba kundi isang assassin. At sa gitna ng karamihan ay umiinom si Ana ng husto, at sinabi sa mga tao na kung nais nilang manalo laban sa mga Diyos, kung gayon dapat ay sila ang humarap. Para sa kanya, matapang si Jack na humarap sa mga Diyos ng mag-isa, ngunit nagkamali sila dahil sinimula ni Jack na kantahin ang lumang lullaby. Bumangon siya sa kabila ng matinding sugat. Nagkaroon siya ng isang panaginip kung saan siya ay tinanggap ng mga tao sa kanyang lungsod, iniharap sa pagkain, at minamahal ng kanyang mga magulang, ngunit siya ay nabalik sa realidad. Nagsimulang maglakad si Jack sa medyo payak na paraan, ang kanyang mga hakbang ay nanginginig na parang wala siyang malinaw na direksyon. Ito ay isang malinaw na indikasyon ng kanyang mga pinsala. Lumapit siya kay Hercules at itinaas ang kanyang sandata, at itinaas ni Hercules ang kanyang kamao para tamaan siya. Si Hercules lamang ang nagtagumpay sa paghatid ng suntok. Habang si Jack ay malapit nang bumagsak muli, inihanda ni Hercules ang kanyang huling suntok. Bago pa niya ito matamaan, pamwesto na si Jack at tinusok ang katawan ni Hercules gamit ang sariling dalawang kamay. Inialay niya ang pamamaraang ito sa Diyos. Ginamit ni Jack ang kanyang dugo bilang isang divine weapon para pumaslang ng isang Diyos. Humanga si Hercules at tinanong si Jack kung nagbago na ba ang kulay ng kanyang puso. Inamin ni Jack na natalo siya, dahil tinupad ni Hercules ang kanyang pangako na hindi ito magbabago. Habang tumatagos pa ang mga kamay ni Jack sa kanyang katawan, niyakap siya ni Hercules at sinabing mamahalin niya ito palagi. Si Hercules ay nagsimulang kuminang sa berdeng kulay habang ang kanyang katawan ay naging alikabok. Masaya si Hercules na nagkaroon ng napakagandang laban, habang humihingi siya ng paumanhin sa pagsigaw sa kanya. Iniwan niya ang natitira sa mga kamay ni Brunhilde dahil gusto niyang iligtas itong mga walang isip ngunit mahal na sangkatauhan. Nasindak ang bawat Diyos sa kinalabasan ng labanan, lalo na si Ares na humihikbi, habang si Zeus ay tahimik na umiiyak. Gustong makita ni Jack kung ano ang kulay ng kanyang emosyon dahil hindi pa siya nakaramdam ng ganito.
Inanunsyo siya ni Herman bilang panalo sa ika-4 na laban. Sa paglabas ni Harika, ang kanyang mga guwantes ay nawala sa manipis na hangin. Puno rin siya ng dugo at galit kay Jack. Tinanong ni Harika kung ano ang naramdaman niya pagkatapos pumaslang ng isang Diyos. Bagamat sa isang malungkot na sandali, hindi niya ito maipahayag. Tinukoy niya ito bilang isang kaawa-awang tao at pagkatapos ay umalis upang alagaan ang sarili at maglinis. Tinawag niya ito para pumunta siya sa infirmary para sa kanyang mga sugat. Nag-iisang naglalakad sa malawak na arena, nasumpungan ni Jack ang kanyang sarili na natupok ng isang kakaibang pagnanais, ang pananabik na muling tingnan si Hercules. Sinusuri ni Lucky ang mga galaw at timing ni Jack para sa bawat atake, at humanga siya sa kanyang mga kalkulasyon. Maingat na kinakalkula ni Jack ang kanyang pagbaba, na nag-estratehiya kung paano makitid na maiwasan ang isang mapanganib na pinsala. Samantala, mahusay niyang minanipula si Hercules sa paniniwalang ang fence post rapier ang kanyang pinakamalakas na sandata. Sa mahalagang maliit na oras sa kanyang sarili, mapanlikha niyang binasa ang kanyang mga guwantes ng kanyang dugo, na ginawang tunay na sandata ito. Ang trick ni Jack ay hindi limitado kay Hercules lamang, nagawa niyang lokohin din ang buong kapulungan ng mga Diyos. Matapos makapasok sa ilang saradong pinto, natagpuan nina Brohilda at Golsa ang kanilang mga sarili sa isang napakagulong silid. Ito ay pag-aari ng pinakadakilang sumo wrestler ng sangkatauhan, si Raiden. Siya ang nagpakilala sa pinakabuod ng asensya ng mga pagnanais, in-embrace ang pagpapakasawa sa katakawan, pagnanais, at katamaran na may kagalakan. Habang siya ay nakahiga sa isang malalim na pagkakatulog, ang boses ni Brohilda ay tumagos sa kanyang mga panaginip na nagpagising sa kanya bilang paghahanda sa nalalapit na labanan. Sa isang mapaglarong pagtatangka na akitin siya, nag-ipon si Raiden ng isang mapang-akit na pananalita, para lamang makita ang kanyang kilos na solemne at determinado, na hudyat ng kanyang hindi natitinag na pangako sa kanyang opisyal na mga tungkulin. Sa kanyang silid, ang mga dingding ay pinalamutian ng mga poster ng Yokozuna, bawat isa ay may tatak ng isang kamay. Nagsilbi itong patunay ng kanyang paghanga sa mga alamat ng wrestling. Si Raiden ay isang malaking tao, ang kanyang katawan ay sobrang maskulado, ngunit siya ay kilala rin sa pagiging makulit at mapaglaro. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa Valkyrie na nakatakdang pagsamahin niya, ngunit itinuwid siya ni Brohilda, na nilinaw na ito ay tinutukoy bilang volunteer at hindi lamang pagsasanib, na pagpapanday ng Divine Treasure. Nagpatuloy siya sa pagtawag sa pangatlo sa 13 Valkyries, si Troda. Siya ay isang kakilakilabot na babae, na matayog kahit ang pinakamalaki sa mga lalaki sa kanyang napakalaking laki at lakas. Base sa kanyang reaksyon, akala nila ay disappointed si Raiden, pero kabaliktaran pala. Excited siya dahil type niya siya. Ang kanyang suwabe at matamis na pananalita ay nagpalambot sa pinakamakapangyarihan sa lahat na Valkyries. Nagulat si Golsa nang masaksihan ang kanyang pagbabago mula sa isang mabigat na tao, tungo sa isang mas pambabae at pinong kilos na kahawig ng isang babae. Pareho silang naging isa sa pamamagitan ng proseso ng volunteer. Ang mga tao ay nakatingin sa kakaibang stadium para sa susunod na laban. Ito ay isang Japanese sumo wrestling arena. Nagpakita si Herman upang ipahayag ang mga maglalaban. Binanggit din niya na ngayon, sa tig-2 panalo, malapit nang maputol ang pagkakatabla ng ika-5 laban. Ito ay isang labanan na hindi dapat magpatalo ang magkabilang panig. Nagdala ang mga tao ng mga sumo prized banner sa arena para sa bayani ng sangkatauhan. Sa silangan, mula sa Land of the Rising Sun, dumating ang pinakadakilang martial arts. May isang lalaki na nakilala ng lahat dahil siya ang pinakadakila sa lahat ng panahon. Dahil siya ay napakalakas, siya ay pinagbabawal na gumamit ng ilang mga galaw sa pakikipagbuno, ngunit siya ay nanalo sa bawat laban gayunpaman. Naglingkod din siya bilang emperador ng sumo ring sa loob ng 20 taon. Hinangaan ng mga tao ang kanyang napakagandang muscles na nakaunat sa kanyang katawan. Ang mga tao ay sumigaw sa pag-cheer para sa taong ito, at ang kanilang mga pag-asa at inaasahan ay nakasalalay sa kanyang mga balikat. Sa kanlurang bahagi, ang Diyos na haharap sa walang kapantay na Raiden ay si Shiba. Pumasok siya sa likod ng elepante sa sobrang tindi kaya nayanig ang buong arena. Siya ay kilala sa pagbuo ng mundo para sa esport at pagkatapos ay sinisira ito sa isang kapritsyo. Ito ay isang vicious na siklo na gusto niyang ulitin, at dudurugin niya ang anumang bagay na hindi niya gusto. Si Shiba ay nasa sabik na magkaroon ng pagkakataon na sa wakas ay lumaban.
Mayroon siyang mga asawa para sa suporta at patuloy na pag-cheer, kasama ang kanyang anak na si Ganesha. Hindi umaasa si Zeus para sa isa pang magkakasunod na pagkatalo. Si Shiba ay tiwala sa kanyang kakayahan at kung paano niya sisirain si Raiden. Sinimulan ni Raiden ang seremonya ng sumo ng may matinding solemne. Isang basket ng asin, dala ng isang kinakabahang Polaka, ang iniharap na pagkatapos ay inihagis ni Raiden sa harap niya ng isang tiyak na dakot. Sinasagisag nito ang paglilinis at paghahanda para sa laban sa hinaharap. Alam ni Shiba na wala din naman itong silbi, kaya hinayaan niya itong mangyari. Pagkatapos ay ipinalakpak ni Raiden ang kanyang mga kamay sa sobrang lakas na naramdaman ng buong arena ang epekto nito. Si Raiden ay nagtataglay ng matindi at mabigat na kapangyarihan, kitang-kita sa bawat galaw niya. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad kay Shiba sa paghihintay sa kanya, ngunit naunawaan ni Shiba ang kahalagahan ng ritual sa kanya.